Ginagamit na nga sa NAIA ang bagong self-check-in kiosk at immigration kiosk na kailangan mo lang i-scan ang boarding pass mo. Oh my gosh guys, tignan nyo to, bago na. I'm so happy. You just have to scan your boarding pass. And then, oh my gosh, ang ganda. Oh my gosh guys, tignan nyo to, bago na. I'm so happy. You just have to scan your boarding pass. And then, oh my gosh, ang ganda. Mga kapatid, magandang umaga, Nina Opalfo, News 5 correspondent. Andito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 kung saan, kung mapapansin nyo sa aking gilid, ito mismo yung bagong produce ng Manila International Airport at kasama na rin ang DOTR. Ito mismo yung self-check-in kiosk at kung mapapansin nyo, ito ay mas pinadali para sa mga biyahero ng domestic at international flights. Kung mapapansin nyo, ganito lamang ang paggamit ng kiosk. At ginagamit ito para sa mga boarding pass at mga passport. Mga kapatid, kung mapapansin nyo, ito ay self-check-in kiosk kung saan ginagamitan ng boarding pass o passport. Ito naman ay pag-scan ng boarding pass. Gagamit kayo ng boarding pass, i-click nyo lamang yan at ipapasok mismo dito ang boarding pass at i-scan mismo yung boarding pass ninyo at ito ay mag-generate mismo dito sa kiosk. At dahil dyan, mas pinadali kung dati ay 15 minutes ang pagpila. Ngayon, aabot na lamang ng 3 minuto. Ngayon, kung mapapansin nyo, nag-improve ng gusto ang passenger experience. Dito natin makikita ang pakikipagtulungan ng mga airlines at other stakeholders. Ang on-time performance ngayon ng NAIA ay lumalampas na ng 85%. May days pa nga ng 90%. So napakalaking bagay niyan. Iyan ay lampas sa global standard na 85%. Malaki na ang ipinagbago ng Ninoy Aquino International Airport. Kung dati ay binansagan ito na isa sa worst airport in the world, ngayon ay pwede na itong maipagmalaki at makipagsabayan sa paliparan sa ibang bansa. Kaya naman bago ang inaasahang pagdagsa ng pasahero sa undas at sa long holiday sa Disyembre, mas maayos na serbisyo na ang maihahatid ng NAIA sa mga biyahero. Ang i-install natin lahat ay 517 na kiosk across all terminals. Dito, kailangan natin yan kasi kung mapapansin nyo, sa Philippines lang siguro na 4 hours, 5 hours, even 6 hours before, ay naandyan na yung mga passengers, nakapila na sa ating mga check-in counters. With this investment natin on technology, kahit na wala pa, sarado pa yung mga check-in counters na yun, makakapag-check-in na sila. Kanina, ininspeksyon ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang NAIA Terminal 3. Inikot niya ang iba't ibang pasilidad lalo na ang boarding at waiting areas. Kapansin-pansin din ang bagong food hall na magbibigay ng mas maraming option sa mga bibiyahe. Kita nyo na po, ngayon, meron itong lounge na ito na sinasabi, itong food terminal. 10 na daw ang bukas na restaurant. We're hitting another 12, I think, by December. Kanina nga po, nakala ko nasa mall ako tinitingnan ko at something na talaga kailangan mo ipagmalaki. Ayon naman sa ilang pasahero, maganda na sa ngayon ang mga naging pagbabago sa NAIA. Ngunit may ilan pa rin na dapat ayusin pa. Actually, mabilis lahat. Unlike before na parang ang tagal mo maghantay, ngayon talagang isang round lang tapos na. Nakuha mo na yung gamit mo na nakaano ka na sa immigration, nakalabas ka na. More on upuanan yung wifi, mabilis sana. Mas more on mabilis. Wi-Fi, yes. Kasi importante lalo na kapag sinusundo ka ng mga mahal mo sa buhay. Halata naman yung arrangement, yung system, at saka yung accessible ng CR. Okay, maganda, malinis yung CR. Kaya lang, pagdating medyo gaya namin senior, bagbaba, sa bus pa kami magsakay. Samantala, isa rin sa sinigurado ng acting DOTR chief na hindi na mauulit ang nangyaring technical glitch noong 2023. Sa nasabing airspace shutdown, libu-libong pasahero ang naantala sa kanilang pagbiyahe. Bumisita na po tayo sa CAAP nung isang araw at nakalagay na yung sinasabing redundancy ng UPS. Lahat talagang sinuri po natin at talaga pong makakasigurado tayo na hindi po mangyayari kung ano man nangyari noong January 1, 2023. Tugod naman ng DOTR sa mga grupo na tumututol sa public-private partnership sa NAIA na karapatan nila ang manawagan sa ICI.
karapatan nila pumunta sa ICI. Pero ako po, inaral ko po kung ano ang mandato ng ICI. Ito po, wala po itong public funds that were disbursed. Wala pong misuse of funds that is related to flood control or other infra. And on the contrary, sila po yung nagbibigay ng pera sa gobyerno. I think they are grossly misinformed at baka fake silang tao. Bakit? Bakit hindi nila tingnan yung rate? Nakita mo yung sinasabi nila, mahal daw yung sinisingil dito sa Manila. 950 pesos lang. Mas mahal pa sa probinsya, 1,000 plus. Number one. Number two, bakit hindi nila intindihin? This was publicly bidded out. Only losing bidder ang nakikiusap sa kanila. Yun lang ang pinapakinggan nila. Ngunit ang pinagkaiba naman sa sinasabing self-check-in counter, dito sa Dubai guys, meron din ganyan. Pero talagang self-check-in counter at baggage drop. Ikaw na mismo magsa-self-check-in sa isang kiosk na ikaw mismo ang gagawa at ikaw mismo ang magdadrop ng bagahe mo. Pero sa NAIA, kapag nag-self-check-in ka, ay haharap ka pa rin sa check-in counter na ma-advance lang ang information mo sa system nila. Pero pipila ka pa rin para i-check-in ang bagahe mo. At dito din sa Dubai, kapag sinabing immigration kiosk, kapag scan mo ng boarding pass mo ay bubukas na ang gate at didiretso ka na sa boarding area. Pero dito sa experience sa vlog ni Jax ay pagbukas ng immigration kiosk ay pipila ka pa rin sa immigration counter na napakahaba ng pila. So wala namang halos pinagkaiba kagaya noon sa NAIA.